Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Patay pong isang may-ari ng resort sa lungsod ng Valenzuela matapos umanong hatawin ng matigas na bagay sa ulo. Sino ang sospek at ano po ang kanya pong motibo? Panurin po natin sa Kilos Pronto Crime Desk. Ang resort na ito sa Valenzuela City, saksi sa masasayang karanasan ng mga lokal na ekskursyonistang pumupunta dito. Ngunit sa isang iglap, nabalot ito ng kalungkutan. 8 ng Enero taong kasalukuyan, natagpo ang nag-aagaw buhay ang 70 anyo sa si Maximiano Diaz o mas kilala rin sa tawag ng Maximo. Isang resort owner at residente ng Barangay Marulas sa naturang lungsod. Ayon kay Senior Police Officer 4, Armando de Lima, hepe ng Homicide Section ng Valenzuela PNP, nagtamo ng matinding tama sa muka at likurang bahagi ng ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Merong tama na malakas sa ulo at sa likod at sa muka. Maaaring bunga ito ng malakas na suntok o maaari rin bunga ng malakas na palo sa ulo. Kaya lang wala tayong na-recovered na sa crime scene kasi itong suspect ay helper doon, baka naitapon niya na rin. Agad isnugod pa sa ospital si Maximo, pero sa kasamang palad, dead on arrival na matanda. Ang pagkamatay na ito ni Maximo, isang yugto ng hanggang sa ngayon, nagpapabigat pa rin sa kalooban ng may bahay niyang si Norma Diaz. Ayon kay Norma, naiwan ang mga panahong yun na nagbabantay sa resort ang kanyang asawa at mga katiwala. Iniwan ko siya rito, nakaupo dyan. Pagkatapos, lumakad ako na, wala pang alas 10, bago mag alas 10. Sabi ko sa mister ko, sige, aalis na ako ha. Pero marami hong nagsuswimming dito, dito pa sa kabila. Subalit sa kanilang pagbabalik sa resort, tumambad sa kanila ang asawa niya na nakahandusay sa sahig ng kanilang kwarto. Nakita ko na lang sa loob, malapit sa pinto yung mister ko. Duguan siya. Tsaka itong mukha niya, namamagana, nakaganyan, no? Eh di, dali-dali kong tinawag yung mga anak ko, dinala sa MCU. Sa mga pasa at tamang tinamo ni Maximo, nagkaroon ng pagdududang pulisya sa tunay niyang ikinamatay. Inakala kasi ng pamilya ng biktima na inatake lamang siya sa puso. Ngunit, ayon na rin daw sa mga doktor na sumuri sa katawan ng biktima, traumatic head injury ang naging sanhi ng pagkamatay ni Maximo. Sa pagkakataong ito, nagsagawa ng masusing pag-iimbestiga ang Valenzuela PNP. Isa-isang tinanong ang mga katiwala sa naturang resort. Lahat nagsasabi ng totoo, maliban sa isang katiwala na kinilalang si Carlos Angeles o mas kilala sa tawag na Nonoy, 22 anyos, Tubong Lingayen, Pangasinan. Nagbuo ng team ng mga investigador at operatiba at sa pagtatanong-tanong at pag-iimbestiga na ginawa namin sa mga helper, ay napansin namin na itong si Mr. Carlos Rivera Angeles, isang helper din sa nasabing Buenos Dias Resort, ay paiba-iba ang sinasabi. Tahasan ang pagtanggi ni Nonoy sa pagkakasangkot niya sa krimen. Ngunit isang matibay na ebidensya ang matutukoy ng pulisya na magdidiin sa kanya sa krimen. Dahil sa masusi at pagtatanong sa kanya ng ating mga operatiba, ay umamin na po ito. Umamin at nabawi sa kanya ang humigit kumulang 42,000 pesos na kanyang ninakaw sa biktima na si Mr. Diaz. At nabawi sa kanya na nakatago pa sa kanyang brief. At sa pagkapkap ng isa nating operatiba, nabawi rin ang isang bala. Kalaunay, kumantar na rin si Nonoy. Sa panayam ng Kilos Pronto Crime Desk sa kanya, inilahat ni Nonoy ang mga pangyari nung araw na yun. Doon po ako bumalik kay tatay. Nung pagbalik ko po kay tatay, wala po si nanay. Wala po akong mabambilyan ng sigarilyo. Ayaw kasi magpautang doon sa tindahan. Nung bumalik po ako kay tatay,
minura niya po ako. Sinusuntok. Pinilit ko po talagang bumalik kay tatay. Kasi doon na po ako sinuntok po ulit sa kaminura. Saka doon po ako napasuntok sa kanya. Saka po, yun. Nasuntok ko po sa salig. Tapos natumba po siya sa kahoy, nauntog sa simento. Halos magdadalawang taon nang nagtatrabaho si Nonoy sa resort ng biktima. Giit niya, simula raw na pumasok siya sa resort, palagi raw siyang pinapagalitan. Palagi na lang pong mura lang po. Mura. Pag may bumabali po kami, may mura pa po. Sa kasuntok. Ngunit, ang mga pahayag nito ni Nonoy, mariing itinanggi ni Norma. Pagkus, naging mabait daw sila kay Nonoy kahit na paalis-alis ito sa trabaho at madalas ay may katamaran. Hindi totoo yun. Sa totoo lang, ako, Christian ako, hindi ko siya pwedeng murahin. At yun namang mister ko, pinagsasabihan ko rin yan. Huwag mo nga akong hayaan mo lang siya. Ginaganon ko. Pwede rin sigurong baka namurang minsan o makalawa dahil sa maling ginagawa niya. Pero pinagpapasensyahan anong mister ko yan, hayaan mo na ako. Ang mga alibay na ito ni Nonoy hindi rin bumenta sa mga pulis. Siguro depensa niya lang yan. Kasi hindi naman siya aabot ng mahigit sa 2 taong magkatrabaho roon. Kung hindi maganda ang pangikitungo sa kanya ng mga biktima. Sana matagal na siyang umalis doon kung minamaltrato siya. Siguro depensa niya na lang yan at binibigyan niya ng dahilan yung mga ginawa niya. Ina-justify niya lamang ginawa niya, kaya niya nagawa iyon. Kasulukuyan nakapihit ngayon ang suspect sa Valenzuela City PNP Headquarters, kasong robbery with homicide at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of ammunitions ang mga kasong kinakaharap niya. Nakuhanan kasi siya ng isang basyo ng bala sa pagkalungkat ng mga investigador sa kanyang mga gamit. Ang pagkakakulong ng salarin, ayon kay Norma, hindi pa sapat na kabayaran para sa sakit na itinulot ng pagkakapaslang sa butihin niyang asawa. Yung mga anak kong lalaki halos umiiyak hanggang ngayon. Sabi ko, hayaan mo na muna. Sige. Kaya inaasikaso namin na sana tumagal na siya ron, wag na siyang makawala doon.